Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, panoorin nga natin tong Nag-start itong hamunan na to kahapon. Kahapon ba? Tama ba? Noong 23. I know. 23 sumagot si General Torre, di ba? Hinamon siya ni Mayor Baste. Then sumagot. Ito yung kahapon. Ito 'yan. Chief General Nicolas Torre III sa ginawang hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. At ayon sa General, maaari umano nila itong gawin sa isang charity boxing match para sa mga naapektuhan na nagdaang kalamidad. Matutuloy kaya ito? Aabangan ba natin to? Kunin natin ang report ni Mar Gabriel. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Yan ang hamon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte kay PNP Chief General Nicolas Torre III sa isang podcast program. Hindi naman nag-atubili ang general at agad na kumasa sa hamon. Tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming kung para gusto ko yung naisip niya. 'Di ba? Part of me sana hindi niya na lang pinatulan. Kasi pwede mag-lead yun sa ibang sa ibang bagay. Let's say halimbawa. Pero gusto ko yung idea niya ha. At least kahit paano hindi lang basta circus. Kasi yung pagsasagutan nilang dalawa parang circus eh. Kumbaga kasi parang ganyan ba ang Pilipinas, yung mga parang mga bata, 'di ba? Pero nung pinatulan niya, nagustuhan ko yung niya, at least pagkakitaan man lang at maitulong sa mga nangangailangan. 'Di ba? Ngayon kumasa siya. Mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds. Pwede. Iniinan niya yung pressure sa Sunday agad. Para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. Paliwanag ng general, hindi niya pinepersonal ang hamon ni Mayor Baste. Nakita niya lang daw itong isang magandang oportunidad para makatulong sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad sa bansa. Naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. Actually, pagka halimbawa natapos yan, na yan matatapos na rin yung feud nila eh. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Bukas ng umaga, sisimulan na raw ni General Torre na mag-ensayo sa PNP Gym para paghandaan ng laban sakaling kumasa si Duterte. Sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Patuloy nating hinihintay ang tugon ni Mayor Baste sa alok na So yun yung kahapon. So ito na yung balita nakita ko dito, pinasa sa akin ni Sir Chris Ellis yung video. Ito na nga hindi ko alam kung nang-aasar to or Glenn Wago po, mga kapuso, ngayon makikita ho ninyo nagpa-practice na ngayon si PNP Chief General Nicolas Torre III. Ito matapos nga niya pong tanggapin yung hamon na suntukan ni Acting Mayor Baste Duterte. Tignan ho ninyo, may kasama ho siya ritong trainer. Ayan mga kapuso, ayan. Kala mo hindi papatulan ha? Ayan, kita niyo mga kombinasyon. Ayan mga kapuso, so ayan, natuloy ho bigla yung training kasi supposedly kanina ho ay mukhang kampito reporter Galit na galit din yata sa Duterte sa mga media. Hindi dapat, morning dapat ito, pero may activity po si Pangulong Marcos, so sinamahan po siya ni General Torre. So ayan mga kapuso, kita niyo po si PNP Chief General Torre. Nako!
Nag-i-ensayo na. Paano ba yan? Pero ano, kung ito man ay pang-aasar, okay itong ginagawa niya. Sparring pa oh. Kaya lang, sir, pag natuloy yan, kailangan ipanalo mo yan, ha? Kailangan ipanalo mo yan. Nakakahiya to pagka hindi nagbunga itong ginagawa mo. Pag naipanalo mo yan, ano, idol na kita. So, panoorin natin naman yung ano, yung balita ngayon. So, ito no, sagot ni Baste. Ito yung nakaka-disappoint. So, ito. Minagaya niya yung tatay niya, no. Tamo. Pati yung ano, yung mannerism. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Ay, hindi. Parang ano naman to si Baste eh. Dapat yung condition mo yung regarding do sa laban. Ano ba naman yan? So, meaning, hindi mo siseryosohin to. Ikaw naghamon men eh. Wala. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Wala. Disappointed. So, ito ay sagot ito ng hindi lalaban. Yung charity naman, hindi naman nakaka-apekto yun eh. Matutuloy pa rin yun eh. Wala namang kaso yun eh. Dahil, syempre, may mangyayaring ganyan, ano? May mangyayaring ganyan. Eh, samantalahin na at least mapagkakitaan at makatulong, di ba? Hindi naman nakaka-apekto sa ano yung kondisyon na yun. Hindi naman, wala namang epekto sa iyo yun eh. May epekto ba sa kanya yung gagawin charity? Hindi. Ba't kailangan, ano, magpa-hair follicle test? Ba yan? So wala kaming aasahan. Ay nako, nag-iba ng topic. Ba yan? So wala nga, hindi na matutuloy. Ito pa naman oh, nag-volunteer pa naman si Attorney Larry Gadon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at ni Baste, ay nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink, coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka nito ay talagang astig na astig. At talagang malakas na malakas ang katawan mo. Kaya ako ay nagwo-worry dyan kay General Torre. Baka ma-carried away siya. At
masobrahan ang pagsusuntok niya kay Baste at ayoko naman na magkaroon ng serious injury dyan dahil na ito naman ay isang sports game lamang at maganda nga ang layunin ni General Tory Astig. Oh, I do agree nga. Maganda nga yun, naisip niya na yun. No? Total ngayon, may entertainment na yung mga tao at may matutulungan pa. Alam ko may mga nag-pledge na yata eh. Kaninong channel ko ba nabasa yon? May mga nagpe-pledge na nga ng ng sponsorship eh. Na ito ay gawing Si Makagago nga nagbo-volunteer nga rin sa Battle of YouTuber gawin eh. Charity fight. Kaya ako ay willing ako mag-volunteer na referee upang mabilis umaawat sa kasakali mang magkaroon na ng talagang sakitan. Kaya ako ay mag-volunteer. Referee Larry Gadon. Now, yung balita, no? Tingnan nga natin. Kasado na raw ang venue para sa much-awaited Torre versus Baste boxing match. Pero ang tanong, matutuloy ba talaga ang suntukan? O isa lang itong suntok sa buwan? Narito ang agenda report ni Francis Colve. Baste eh. Agad kumalat ang memes sa binansagan ng mga netizen na Trilla in Araneta. Sabay sa ika-50 anibersaryo ng world-famous fight ni na Muhammad Ali at Joe Frazier na Trilla in Manila noong 1970s. Matapos kumasa ni PNP Chief Nicolas Torre sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor at anak ni FPRRD na si Baste Duterte. Sabi pa sa isang meme, the fight is between the rebel Baste and the enforcer Torre. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ang una ko naisipan, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na inaapektuhan na... Bagamat ako, kontra ako na pinatulan niya. Pero nagawa niya ng paraan para maging makabuluhan yung mangyayari. Kasi kung tutuusin, political circus ito eh. 'Di ba? Pero nagawa ni General Torre na maging makabuluhan eh. Kaya lang, 'di ba? Na natin yung sagot ni Baste. Nang naapektuhan ng bagyo at baha. Yes. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds nung kung ano man ang... Sigurado maraming manonood yan eh. Ayon sa source ng politiko, seryosong kinontak ni Torre ang Smart Araneta para ipa-reserve ang venue sa 12-round boxing match nila ni Baste. Kung ako yan, halimbawa, kung totoo man yan, gusto ko pumunta si Torre sa Araneta, yung niya. Pagkakataon niya na to para makabawi kay Baste. 'Di ba? Pag hindi pumunta si Baste doon, winner by default siya. 'Di ba? Actually ngayon pangalang nag-gain na ni General Torre yung respect ko eh. Kasi dati talaga busit ako diyan kay General Torre. Hindi ko alam kung bakit. Pati yung yung feeling ko drama yung kanyang yung 5 minutes pero this time nakuha ni General Torre yung respect ko. 'Di ba? Hindi raw available ang Araneta sa linggo, July 27. Pero sinabi raw ng pamunuan nito sa PNP Chief na open pa for booking ang August 3. Okay daw dito si Torre. Pero ang tanong, game ba sa counter-challenge si Baste? Pumatol na rin si Senator Ping Lacson. A credible source told me last night the CEO of Popular Resort Casino Hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing event between Nick Torre and Baste Duterte for the sake or ang pagkakabasa ko dahil walang F, for the sake the many poor flood victims. Let's do it. Pati si Ping Lacson ito, pressure is on na kay Baste. Ano ba? Isang tweet, sinabi niyang meron siyang credible source na CEO ng sikat na casino hotel. Yan, pagka sa casino hotel pa yan,
I'm so sure may mga big time na ano dyan. Mukhang malaki ang malilikom na pondo nito. Sige na. Laro ang ballroom nila para sa charity boxing match para sa mahihirap na flood victims. Let's do it! Wala pang pahayag ang kampo ni Baste rito. Meron na nga Pero sa isang reel ng Vice Ako, President meron din pala siyang practice Sara Duterte supporters sa Facebook, nag-post si Baste na nakikipag-sparring sa boxing ring. Di ba nga mukhang luma na to? May caption ito in Bisaya na BM Baste, madaon ni o pwede? Feeling ko luma na yung kay Baste na yun na video. Si Torre Kasi sumagot na siya na may condition din siya ng sa kanya Man, nagpakita ng job sa isang media event sa Camp Crame kagabi. Sinamahan din ng Chief PNP ang physical training ng mga pulis ngayong araw para ipakitang handa siya kung papayag si Baste. Okay, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Nako! Rizal! Set up there para sa Sunday. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan. Yung tama yun. Pumunta ka doon, Then pagka hindi dumating si Duterte, nasa iyo na yung tagumpay. 'Di ba? Pero parang mas gusto ko doon sa hotel casino Kasi may mga mayayaman talaga doon na pwedeng mag ng pera para sa mga biktima ng flood. Ito Rizal Memorial daw linggo Na nasalanta ng bagyo at ng baha. Dating miyembro ng PNPA Boxing Corps, si Torre. Nako, Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD, ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight. Dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte. Sa panibagong hamon ng tinaguriang boxing match for a cause between Torre and Baste, may aatras kaya o matutuloy ang laban? Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Wala. Mukhang malabo si malabo si Baste diba? Panoorin nga natin uli yung niya. Malamang napupunan niyo rin. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Walang bearing yung yung pag-question mo doon sa charity. Hindi naman makaka-apekto sa inyo 'yun Hindi naman papasok sa loob ng ring yung charity. 'Di ba? Wala namang wala namang connect yun kung i-charity man o hindi. Magsusuntukan pa rin kayo. Ganun pa rin yun. Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? It doesn't matter. Okay nga yun Kasi nga sa welfare ng mga tao yun Di ba? Nabaha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Kung if it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that.
Wala, no? So disappointing. Wala eh, okay naman eh. Pinalagang kay yung condition naman. Actually hindi naman condition 'yun, 'di ba? Condition ba yung kay General Torre? Hindi naman eh. Wala naman siyang sinabi na, siguro ang masasabi kong condition yung pagka sinabi niya na kailangan isang kamay lang ang gagamitin mo, ha, 'di ba? Yung mga ganun ng condition eh. Sabagay, pwede rin kondisyon, kaya lang hindi naman nakakaapekto sa nyo yun eh. Ano ba, baste. Sayang. Wala. Idol pa naman kita, lilipat na ako ng pagka-idol sa kabila tuloy. Anyway, mga kababayan, ano masasabi nyo tungkol dito? Yan lang po. Bye-bye.